morning po. Tayo mag-aaral muli ng salita ng Diyos. At ando pa rin tayo sa topic natin ng spiritual discipline. And one of the spiritual disciplines na hindi napapansin, pero ginagawa natin ay yung spiritual disciplines of service o paglilingkod. Kaya ito yung topic natin. Sige, pag-usapan natin. Basahin natin ang ating topic this morning. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Nalala ko lang si Martin Luther na sabi niya, kung darating si Jesus bukas, sabi niya, ito yung gagawin niya. Sabi niya, even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. Sabi niya. Magtatanim pa rin siya ng puno ng mansanas kahit pa bukas katapusan na ng mundo. Okay? Kung katapusan na ng mundo bukas, yan pa rin ang gagawin niya. Magtanim ng apple tree. Si Martin Luther ay siya yung author ng 95 Theses, no? 95 Theses. At dito nagsimula yung Reformation. Okay? Yung pagsilang muli ng biblical Christianity. At ito rin yung pagkatiwalag niya from Roman Catholic Church. Na natiwalag siya. Dahil nilabanan niya yung turo ni Tetzel. Si Tetzel isang pari na inutusan ng Papa na mangalap mag-fundraising para sa St. Peter Basilica. Ito yung malaking cathedral doon sa Roma. At meron siya daladalang kahon. Punta siya ng Germany. Kasi si Martin Luther is a German. So punta siya ng Germany, dala-dala niya yung kahon. Buti tayo, yung pusluan, hindi kahon. Dala-dala niya yung kahon at yung kahon na dala niya ay hahulugan ng coins. Para doon sa kahon, paglagay ng coins, at sabi diyan, tatalbog, narinig mo, tumalbog yung coin doon sa loob ng kahon. Sabi ni, turo ni Tetzel, tumalon din yung kaluluwa mula sa purgatorio patungo sa langit. At yun ay nilabanan ni Martin Luther dahil alam niya yun ay isang panloloko. No? Pero ito yung paraan naman ng Papa sa Roma. At sa kanyang pang 86 na thesis, ito ang sabi niya. Kaya nagalit kay Martin Luther yung Papa. Sabi ni Martin Luther, why does the Pope, whose wealth today is greater than that of the richest Crassus, si Crassus yung mga parang sila Bill Gates, sila yung mayayamang tao na si Crassus yung parang yan, build the Basilica of St. Peter with the money of poor believers rather than with his own. Sabi niya gano'n. Bakit ba itong Papa na ito, parang Pope Leo ata ito, kaya magkamali, na ginagamit ang mga pera ng mahihirap, samantalang mas mayaman pa siya kay Crassus. Yung pang 86 na thesis niya, yun ang sinabi niya. At talaga nagalit sa kanya yung Papa. Ito rin yung same Luther who believed that he would continue being productive by doing good deeds regardless of the potential end of the world, or second coming. Kaya kung matatapos sa mundo bukas, gagawa pa rin ako na mabuti. Magiging productive pa rin ako. At ito ay paalala rin ni Pablo sa mga taga-Thessalonica that as they wait, doon sa second coming of the Lord Jesus Christ, gumawa ng mabuti. And let's read this. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 hanggang sumusunod. Sige, so basahin natin sabay-sabay. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa-isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga kapatid, ipinakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan niyo sila ng lubos sa paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Pakitulong kayo sa isa't isa ng
kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ng mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan at gumawa sa inyo ng masama. Kahit magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Alam niyo po, pag umatras tayo, di ba, verse 11, nag-start tayo sa verse 11. Pag umatras kayo, ang issue ni Pablo is all about second coming. Okay? Meron ba kayong Bible? You can check that. No? 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 10 is all about second coming. At ang sabi ni Pablo, na dahil doon, kumbaga may practical application yung turo niya about second coming. No, yung verse 11 to 10 is part of the practical side of Paul's letter to the church. At ang sabi niya, dahil dito, no? 1 Thessalonians 5:11 to 22 is the practical side, no? And next sabi niya, he started by saying, dahil dito. Dahil dito means, because you already heard the teaching about the second coming of Jesus, then, what should be your response? Ano response mo? Okay? Ngayon, alam mo na tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, ano ang iyong response? Yun ang sabi ni Pablo. At isa rito, sabi niya, dahil dito, ito, basahin natin, number 1, sabay-sabay. Dahil dito, practice one another ministry. Ano ba yung one another ministry? Verse 11. Sabi nga lang, dahil dito, especially kung kulay dilaw, no? Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa, magtulungan kayo. Sa malakas na amen. Amen. Sige pa nga po, yung kulay dilaw, basahin natin ang malakas. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa, magtulungan kayo. Amen po ba? Amen. Yun ang sabi ni Pablo na kahit pa darating na ang Panginoon, tuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa mananampalataya sa pamagitan ng pag-encourage, sa pamagitan ng pagtutulungan. Sa malakas ng amen po. Amen. Alam niyo po, kapag kayo nag-post sa mga GC natin, no, ng encouraging verse, prayers, or whatever, malaking tulong yan. Amen po ba? Amen. Kasi virtual na tayo ngayon, no? Pwede na gamitin ng online sa bagay na ito. Ito ang background ng Church sa Thessalonica na sinisimulan pa lang ang gawain doon. No? Gawa 17:5. Tingnan natin yung background ng Thessalonica nung ito'y pioneer ni Pablo. At basahin din natin ang sabay-sabay. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusot nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, tinagkal nila si Jason at ilan sa mga kapatid at inaharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, ang ating lungsod ay napasok na mga tao ng gugulo kahit saan makarating. Verse 7. At sila'y pinatuloy ni Jason, ilalabag nila ang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nila may iba pang hihahari ng pangalan Jesus. Verse 8. Kaya nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasamay pinagpunta ng mga pinuno bago mahirap yung kalagayan ng mga taga-Thessalonica. Nang sinisimulan pa lang yung gawain, dumaranas na sila ng pagsubok. Okay? Kaya, yun ang pili ni Pablo. Magtulungan kayo. Magmahalan kayo. Magpalakasan kayo ng loob. No? Siguro ito yung mga Kristiyano na nagsabi, mahirap pala maging born again. Sabi nila. No? At sila'y nakaranas na hindi magandang sitwasyon sa kanilang pananampalataya. No? Mga batang mananampalataya na nakaranas ng pagsubok agad. No? Ay sino magtutulungan? Kapwa mananampalataya. Amen. Ito nakaraan, hati-hati ang damdamin ng mga mananampalataya dahil sa politika.
pero yun ay politika lang. Mas mahalaga ang buhay ng isang Kristiyano sa loob ng iglesia. Amen? In this kind of church situation, one of the important things to do is patuloy magpalakasan, patuloy magtulungan sa isa't isa. Isang malakas na amen. Amen. Kahit pa lumaki ang COH Kandupang, ako'y nananalangin na manatili ang kanyang pagiging isang pamilya. Amen po ba? Bawa tayo maging 100, 200, 300, hanggang 500 na panatili ang pagiging isang pamilya. Amen po ba? Hindi typical na church na come and go, hindi na magkakakilala at wala nang pakialam sa bawat isa. Magpatuloy sa pagpapalakasan ng loob, magpatuloy sa pagtutulungan. Pangalawa, sabi niya, dahil sa narinig nyo na tungkol sa second coming, pangalawa, dahil dito, practice submission to church authority. No, verses 12 and 13. Ito mabasa natin. Sige nga, sabayan nyo nga po ako. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Verse 13. Pag-ugulan niyo sila ng lupos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Bakit ito isinama sa mga practical application sa sulat ni Pablo? Dahil nga, sa Thessalonica, hindi lang sila nakaranas ng pagsubok galing sa mga hindi mananampalataya, may mga false teachers. May mga nakapasok na mga maling aral, maling tagapagturo. No? Kung si Pablo ay pastor, may mga impastor. No? May mga impastor na nakapasok sa Thessalonica, mali ang hangarin, mali ang turo. Usually, yung mga impastor, ang hanap ay pera. No? Kikitain. Okay? Hindi mga tunay na, hindi katulad nila Pablo na tunay na gusto maglingkod sa Panginoon. Hangarin ng mga false teachers na ito maggulo sa church at magturo na dumating na ang Panginoon Jesus kaya naging tamad ang marami. Ha? Kaya nga po, kapag mali ang aral, mali ang turo, mali din ang application. Hello? Mali aral, mali ang pamumuhay. Pero pag tamang aral, tamang pamumuhay. Amin po ba? Amen. Yung mga tamad sa Thessalonica ay naniniwala sa mga false teachers. Sabi kasi ng false teachers, dumating na si Jesus. Sabi ng mga naging tamad, ba't na tayo magsikap? Nandiyan na pala si Jesus. Ano pa silbi ng pagsisikap? Ano pa silbi ng paggawa? Nandiyan na si Jesus. So wala na silang ginawa, kundi magkwentuhan na lang. Ha? Nagkwentuhan na lang. Eh syempre, pag nagkwentuhan, anong pinagkwentuhan? Buhay ng iba. So, yan ang nangyari. Nagkaroon ng problema. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Binanggit niya ito sa pangalawang sulat niya. Basahin nga natin, sabay-sabay. Mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na dalian niyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa English. Ang word dito na tamad ay hindi lazy not idle. Sa CEV or Contemporary English Version, ang gamit ay unruly. Magugulo. Dayan niyo sino mga kapatid na magugulo. Ganon. Kaya binili ni Pablo sa kanila na magpasakop at sumunod sa mga mabubuting leader ng church sa aral at halimbawa. Kasi nga may mga naniwala, may mga sympathizer sa loob ng church na Thessalonica na naniniwala sa turo nito mga false teachers. No? Sa verse 7, ito basa natin, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Sabi ni Pablo, yung mga false teachers, magugulo, mga tamad, yun ang tinutularan nyo. Pero kami ang tularan nyo. Sabi niya,
Dapat niyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Verse 9. Talo tayo sa verse 9. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan. Si Pablo mismo. Si Pablo mismo, isa to sa mga iglesia na hindi siya tumanggap ng support. Okay? Doon sa Corinto, hindi siya tumanggap ng support. Dito sa Thessalonica, hindi rin siya tumanggap ng support dahil nagtatrabaho sila. At yung pinagtatrabahuan nila, yun ang kanilang ginagamit pantustos. At yung galing kay Lydia, of course, galing sa Pilipos. Yun ang kanilang ginagamit. Okay? Pangatlo, ito ang dapat gawin, no? Hindi lang pagpapasakop sa mga leader na katulad ni Pablo, no? Pangatlo, dahil dito, rebuke the unruly and encourage the weak. No? Sawayin yung magugulo at palakasin ang loob ng mga nanghihina. Verses 14 and 15. Sige nga po, samahan niyo ako. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahinang loob, at kalingain ang mga mahina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Verse 15. Huwag niyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama, dahil magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Yan yung title natin. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. In verse 14, the word lazy, nabanggit ko kanina, or idle, is translated from Greek word ataktos. Kaya pagtatamad-tamad si CJ, sabihin mo kayo. CJ, Pastor JP. Ito, ataktos ka ata ngayon. Which literally means disorderly or unruly or undisciplined. Hindi basta pala tamad dito. Hindi siya basta tamad lang. Hindi basta walang ginagawa. No? May ginagawa rin. Magulo lang. Okay? Nanggugulo. Nanggugulo. Okay? Kaya pala, ang mga pasaway at magugulo sa loob ng Thessalonian Church ay mga walang ginagawa o mga tamad. Kaya si Pablo sila ay pagsabihan. Pagsabihan sila. No? On the other hand, yung mga na-discourage na mga unruly o magugulo. No? Minsan, yung discouragement ng isang mananampalataya. Sa kapwa mananampalataya, no? May mga claiming that they are Christians pero magugulo. Sabi mo sa kapatid mo, hindi naman ikaw yun. Diba? Si Iana gumawa ng isang animation video tungkol sa bullying. Tama? Tungkol sa bullying yun, Iana. Siguro sa school ngayon. Sino mga bata yan ang isip ngayon? At narinig ako mga miyembrong kabataan na nagkakaroon ng mga anxiety, mga pag-aalala, sobrang pag-aalala. Mga bata pa. Samantalang sabi ni Joy noon naman, sabi mo, bakit ngayon may mga anxiety na mas mahirap ang buhay, no? Noon, mas mahirap ang buhay, no? Ako nag-iigib pa, pinagpupunan ng mga drums. Araw-araw naglalakad. Papuntang eskwela, mga 5 kilometro nilakad ko. Pauwi, 5. So, 20 kilometro ako sa paglakad araw-araw. Makatapos lang. No? Pero walang anxiety, no? Malakarin kayo natin mga bata ngayon para walang baon. Lakad lang, no? Lakad lang, walang tricycle, walang sundo-sundo. Kasi na baby mga bata kaya hindi, no? Nabe-baby sila ngayon, no? Walang baon. Pero, mayroon talaga, may mga nadi-discourage because of ng mga magugulo. No? Maraming magugulo sa school. Maraming batang mga bully sa school. Tama ba? Sa public school na? Sa private, meron din. Private na lang nagugulo rin.
Ngayon, i-discourage, yung mga i-discourage, encourage natin, palakasin ang loob. Okay? Pakainin sa Jollibee yan, para encourage. Ito ang binili ni Pablo sa kanyang sulat kung darating man ang Panginoon ng biglaan. No? Ito yung sabi niya. Tayo lahat tumayo. Let's all stand. Sabi niya, kung bukas, darating ang Panginoon, ito ang dapat gawin. Okay, sabay-sabay. Gumawa ng mabuti sa bawat isa, pagkasako at makinig sa mga namamahala sa church, pagsabihin ang mga magugulo, at pagsabihin ko. Amen po ba? Sige, sabihin mo sa katabi mo, paalala mo sa katabi mo. Ito ang gawin mo. Kapag darating na si Jesus, bukas. Patuloy pa rin, diretso pa rin ang pagawa ng mabuti sa bawat isa, pagkasakop at makinig sa mga namamahala sa church, pagsabihan ang mga magugulo at palaksin ang loob ng mga kapag magulo yung katabi mo, pagsabihan mo, huwag kang magulo. Okay? Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Dahil yan ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen. Ngayon, pag tumutulong ka sa iba, ikaw ang nakikinabang. Ano reward ng mga gumagawa ng mabuti sa iba? Kagalakan sa puso. Amen po ba? Amen. Pag tumutulong ka ng mabuti sa iba, ang reward sa iyo, you're happy. Tama ba? Amen. At walang katumbas siya. Yung pagpapala na kagalakan galing sa Diyos, walang katumbas. Tayo natin panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito na pinalala mo sa amin. Kung katapusan pa ng mundo bukas, magpapatuloy pa rin kami productive. Magpapatuloy pa rin namin gawin ang mga pinagagawa mo sa amin. Ipapabuhay ang pag-ibig na naranasan namin, natanggap namin sa Panginoong Jesucristo. Paano mo kami inibig, turuan mo kami ibigin din ng iba. Panginoon, salamat po dahil meron kami iglesia, ang City of Hope Calubang, na pinaghaharian ng pag-ibig mo. Iingatan mo ang iglesia ito, Panginoon, na walang anumang aral na hindi ayon sa iyong salita ang siyang pumasok. At tulungan mo bawat isa na magpasakop sa aral, sa turo ng mga lingkod mong nangunguna sa iglesia nito. Pagpalain din, Panginoon, ang mga mahihina. Bigyan mo kami ng mabilis na paa, mabilis na kamay sa pag-abot at pagtulong sa kanila, Panginoon. At COH Calubang, Panginoon, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Saan man kami naroon, sa anumang paraan, pwede namin gamitin ang online. We can do it virtually. Help us, Lord, to be creative, Lord, in reaching out those weak, those needy, and those who are discouraged dahil sa mga naranasan sa mundo nito. Maging pagpapala ang bawat isa sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Panginoon, sa oras ito, dinadalangin din namin mga kapatiran na sa ibang lugar, si Sir Bell, si Bien, kasama nila Jeff, si Sarah, doon po sa UK, ang patuloy mong pag-iingat, ang patuloy mong pagbibigay ng kalakasan, patuloy nila ma-enjoy ang kanilang fellowship doon, at ma-appreciate nila ang mga blessing na pinagkakaloob mo sa kanila. Hanggang sa makauwi sila, ang iyong pag-iingat naranasan nila. Also praying for Pao and Ezekiel na naroon din. Salamat, Panginoon, at ayos na yung kanilang kasal. At alam ko po, Panginoon, na kayo ang patuloy na kikilos gagawa sa buhay nila at masusunod ang kalooban mo sa kanila, Panginoon. Dalangin din, Panginoon, si AJ na nakabalik na sa Kuala Lumpur, Malaysia.
Ingatan mo siya, Panginoon, sa samahan at magiging productive din siya doon sa church na dinadaluhan niya at maging asin at ilaw rin siya sa mga kapwa Pilipino, kapwa OFW na nasa Malaysia. Pagpalain mo buhay ni AJ at masunod din ang kalooban mo sa kanya. Ganyan din po, aming dalangin si Christian sa Diego Garcia, ay yung pag-iingat sa kanya, pagsama, pagbibigay ng kalakasan, kalusugan, kaaliwan sa panahon ng siya'y malumbay. Kaya kayo mag-comfort sa kanya at patuloy mo rin siyang pagkakalooban na lahat ng kanyang kailangan sa lugar na iyon, O Diyos. Dalain din ang anak ni Sister Che na nasa Australia. Kayo po mag-ingat, sumama sa kanila, Panginoon, at dalain ko siya'y makakilala rin po sa inyo, Panginoon. Gumamit ka ng tao na pwede share ng gospel sa kanila. Also praying sa kapatid ni Fee na nasa New Zealand, praying for your protection, praying for your guidance, provision sa kanyang buhay doon po sa New Zealand, at patuloy na mangyari na ang kalooban mo sa kanyang buhay. Ganun din po, Panginoon, aming dalangin sila Eileen at si Jay sa Australia. Dalayan ko, Panginoon, na kayo nga po ang mag-iingat kay Eileen at sa kanyang baby, na bibigyan ng kalusugan, ng kalakasan, bibigyan ng talino ang doktor na mag-handle sa kanyang pag-anganak. Panginoon, salamat sapagkat labis ang iyong pabor sa mga anak mong tapat sa iyo. Ilas makalang sambahayan doon, kahit mo ang pagbisita, pagpunta nila Sister Neng, and Patty sa Australia, your provision, your guidance, your protection, your favor, ang ipagkaloob mo sa kanila. Idadalain din, Panginoon, ang nalalapit na pagbabalik sa Greece ni Brother Eugene and Sister Cha. Papuran mo ang mag-asawang ito, pagpalain mo ang mag-asawang ito, gabayan niyo sila, at dalahin ko, Panginoon, sa kanilang pagbabalik doon, O Diyos, hindi lang work ang kanilang pupuntahan, kundi dadali nila ang mission mo doon. Sila ay pagpapala sa mga nakapaligid sa kanila, sa amo nila, at sa mga kapwa nila worker na mayroong iba-ibang lahi. Panginoon, sila ay gawin mong blessing at patuloy na yan po ang gagabay sa kanila. Dalayan din, Panginoon, mga kapatiran namin sa Hong Kong, sila Sister Mary Ann, sila Jennifer, sila po, at mga bata. Iingatan niyo sila, lalong-lalo na sa pagpapalit ng panahon. Nalalapit na, o springtime na. Panginoon, ingatan sila sa anumang allergy. Panginoon, ingatan niyo sila at bigyan ng malalakas na katawan, bigyan ng malakas na immune system in the name of Jesus, at patuloy din pagpalain ang buhay ng sambahayang ito. Dalayan din na iba pang mga kapatiran sa iba-ibang bansa, sila Sister Jane doon po sa US, magkapatid na Mary Ann at Dennis sa Qatar, si Bernard sa Saudi Arabia, si Pastor Ariel sa Canada, si Nanay Leticia sa Canada. Iingatan niyo sila, Panginoon. At marami pang mga kapatiran namin na sa ibang bansa na hindi nabanggit, pero nalalaman niyo, Panginoon, ang kanilang kalagayan. You are omniscient, you are omnipresent, God. Kaya kayo po ang magpala sa kanila. Kahit pa mga may karamdaman, Panginoon, aming sa iyo inilalapit. Maranasan ang biyaya ng kagalingan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Hindi namin maisa-isa ang mga taong ito, pero Panginoon, sa aming panalangin, sa aming puso, ito'y narinig mo, at alam po namin kayo ang magpapagaling sa kanila. Panginoon, maraming po salamat. Ikaw mo ang iyong mayamang paspas, ang iyong mayamang bendisyon sa bawat sa amin na nawa. Maranasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Patuloy na maranasan sa bawat araw ang iyong pabor, ang iyong kalapitan. Lahat ng pagpapala, ipagkaloob sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.